Unang-una, magandang pinagpala pong araw o gabi sa bawat isa. Unang-una, siyempre, pasalamatan ko ang Panginoon na pinahintulutan niya ako makapag-share dito sa inyo at sa inyong lahat. Pahiram lang muna ng tenga, makinig lang po tayo ng maigi. Hindi ko nga alam kung paano kong sisimulan mag-testimony. Hindi ko na i-explain yung iba kasi basta masyadong mahaba. Okay, simulan ko lang sa, siyempre, kung unbeliever pa ako at magtatapos ako kung paano ako nakakilala sa Panginoon. Ako yung Chuy ni Grace na kapatid ng papa niya. Yung papa niya is panganay. 11 po kami magkakapatid. Ako yung pang-10, pangalawa sa bunso. Ako po yung sabi nila sa isang pamilya yung tinatawag nilang black sheep. Totoo naman. Kung may super black, baka ako po yung super black sheep. Ako po'y nakulong na sa balik-balik, sa Presinto 4, sa Presinto 3 ng Substation 3 ng Quiapo. Nakulong na rin ako sa Manila City Jail. Hindi alam ni Grace yan kasi mga bata pa sila noon eh. Marami ako naging kaso. Pero lahat na lang ng kaso ko po is puro away. Hindi po ako addict. Mainitin lang talaga ang ulo ko. Doon lang ako sinubok ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, nalibot ko yung mga kulungan sa Maynila. Kapag lumalabas ako, nakakalaya ako. Lagi kong sinasabi, salamat at nakalaya ako. Pero mamaya sabihin ko, hindi pala yun ang tunay na kalayaan. Natira ako sa Quiapo ng 8 taon. May mga santo-santo pa nga ako doon eh. Meron pa nga akong ganun eh. Ngayon, dahil sa sobrang talbahe ko, ewan ko alam ni Grace po to. Maging sa sobrang salbahe ko, 5 kaming lalaki, 4 kami nandun, wala yung bunso. Sa sobrang salbahe ko, lagi ko silang inaaway. Yung papa ni Grace, kasama yan, yung isa kong kuya, 3 kuya. Alam niyo pong ginawa dahil sa sobrang salbahe ko, binugbog po nila ako. Dahil siyempre mga kapatid ko, hindi ko malabanan, sinuntok ko yung salamin. Doon ako nagbawi. Paano pa ako naging ganong kasalbahe? Basta gulero ko dahil yung nanay ko kapag umuwi ako sa amin, sinesermonan ako. Eh habang kumakain ako, ayoko sa lahat yung may maingay. Tinatawag ko po yung lamesa. Kumakain nanay ko, tawag ko yung lamesa. Salbay ako eh. Meron ako na baril, bandang likuran. Paintulot ng Diyos, di na namatay. Meron akong sinaksak. Marami akong gulo na pinasok. Bakit wala akong kaso? Nakarating ako sa Japan kasi yung tsuhin nga namin, kapatid ng father namin, director siya ng Napolcom. Pupunta akong Japan, sabi ko, hindi ako makakuha ng NBI, may kaso. Inayos ng tsuhin ko. Nakarating ako ng Japan, purihin ng Panginoon. Pagdating sa Japan, nakulong pa rin ako. Nakulong ako sa Japan, yung misis ko ngayon, nakita na nakulong ako. Bakit ako nakalabas? Dahil sa sobrang salbahe ko nga, pati yung kalokohan ko, dinala ko sa Japan. Bumarkada ako sa mga Yakuza. Napag-away ako sa Pilipino, pumasok sa loob ng kotse, binasag ko yung kotse, tapos may kakalarin palang Yakuza. At least nakalabas ako. Nakakilala ako ng Pilipino, nagtutulak ng droga ng shabu sa Japan. Sabi niya, sama ka, mag-delete tayo ng shabu. Hindi naman siya addict, pares kami. Ngayon, lahat ng kinikita namin sa pagbebenta ng shabu sa Japan, yun ang ginagamit namin pang club. Ganun ako kasalbahe. Pamilya ko, pinakwil ako, nasa Japan ako 8 years, nakuwian, di ko sila kinokontak, di nila alam kung buhay pa ako o patay na. Paging pamilya ko, inaway ko, yun nga, pinasok ako ng Papa ni Grace sa trabaho, sa pier, kasi doon sila nagtatrabaho, checker sa barko. Wala may 1 buwan, nakipag-away na naman ako. Sabi sa akin ng kuya ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sabi hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Napag-away na naman ako, habang kinakausap niya yung lalaki, sinuntok ko. Sa sobrang salbahe ko na masamang ginawa ko, dahil 11 kami magkakapatid, 5 yung lalaki, 6 babae. Yung pangatlong babae, si Ate Linda, dahil nagtatalo kami ng Papa ni Grace, singit na singit, babae. Yung pangatlo sa panganay, ako pang 10. Sa visit ko, sinuntok ko po.
Pag suntok ko, meron akong balisong, papatayin ko talaga dahil yung kahit kapatid ko, papatayin ko. Pinatay nila yung ilaw kasi mga 8 ng gabi yun. Pagpatay ng ilaw, siyempre biglang madilim. Naririnig ko yung boses ng mother ko, baka siya masaksak ko. Ginawa ko, lumayas ako. Sa sobrang salbahe, kahit dito sa Pampanga, nababarangay ako. Hindi ako nakakilala talaga sa wala. Nasa Quiapo ako, may mga Diyosan ako ron. Hindi ko alam, may mga barbidal ako ron. Hindi ko naman alam gamitin. Nung nakarating ako sa Japan, dinala ko pa rin. Dahil akala ko, hindi ako marunong magdasal. Hindi ako nagsisimba. Ganun ako kasalbahe. Ilang lakad lang, nandun ako sa Quiapo Church, pero hindi ako pumapasok doon. Tapos ang sabi nila, para magbago ka, pumasan ka ron sa Nazareno. Pumasan ako doon. Parang lalo ako naging masama. Walang nangyari. Hindi ko nasasabihin lahat yung mga iba kung gaano ako kasalbahe. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung mayroong black sheep, baka ako yung super. Pati nanay ko, sinaktan ko, kuya ko, ate ko, babae pa. Marami. Ngayon, paano ako nakakilala sa Panginoon? Kaya bago muna ron, nung nakulong ako, nasama ako sa Sputnik gang. Nasama ako doon. Kaya lalo ako naging masama. Nung nag-aaral ako, naging presidente ako ng Phi Lambda Epsilon Fraternity. Alam niyo na, pag presidente, merong eskwela akong miyembro. Sa sobrang galit ko noon, pinali ko sa release ng tren. Wala pang mga CCTV noon. Nandun yung dalawa kong alalay, pagkatali ko, umalis na ako. Kinabukasan, nakita ko buhay, palapit awalan nila pag alis ko. Ganun ako salbahe. Walang kapatid, walang nanay. Kahit saan ako ang katulong ko kasi lagi ko saan ako nakatayo, kung doon ako mamamatay, doon ako mamamatay. Ganun ako kasalbahe. Nung nandun ako sa Japan, nandun tong misis ko ngayon, uuwi na siya, binigyan niya ako ng Bible. Sabi niya sa akin, basahin mo to, ano yan, Bible? Kinuha ko, first time ko nakahawak ng Bible. Naririnig ko yung salitang Bible, di ko alam kung ano yun. Tapos nung umuwi na siya, siguro mga 2 weeks na tumawag siya sa akin, sabi sa akin kung binasa ko na, sabi ko, hindi ko pa binabasa. Sabi ko, basahin mo yan, sabi niya. O sige, babasahin ko. Nung tapos na kayo mag-usap, kinuha ko yung Bible. Sabi ko, di ko alam saan ako magsisimula magbasa. Di ko alam, gamitin. Sabi ko, bubuklatin ko na lang kung saan ako mabuksan, yun ang basahin ko. Pagbuklat ko, bumagsak sa akin yung Isaiah chapter 44, verse 9 to 20. Yung walang kwentang gumagawa. Pwedeng pakibasa, Sister Grace. Para, hindi po nung nabasa ko yan, pagbuklat ko ng Bible, dahil meron nga akong rosary, meron akong, hindi ko naman ginagamit, hindi ko alam gamitin, meron ako Santo Niño, may nobena, kung ano pa. Alam niyo pang ginawa ko, kinuha ko po yun at itinapon ko sa basura. Nag-pray ako, nagsisi ako. Sabi ko nga po, swerte yung mga tao na may nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi ko po sa akin, ang nagbahagi talaga sa akin ang salita ng Diyos. Buhay talaga ang salita ng Diyos. Walang nag-share sa akin, kumilos ang Holy Spirit, naunawaan ko yung binasa ko, nagsisi ako, alam ginawa ko noon, talagang tinapon ko talaga. Sabi ko, baka ito yung nagdadala sa akin ng kasalbahihan. Ginagabayan ako ito na maging masama. Tinapon ko, umiyak ako at first time kong umiyak sa harapan ng Diyos at hindi ko alam kung paano ako mananalangin. Sa sinabi ko lang, Lord, patawad, 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 ganun lang. Tapos, dahil nagbasa na ako, naghanap ako ng born again church, nakakita sa Japan. As nag-decide agad nung nakakilala ko sa Panginoon, kinwestiyon ko siya. Nung hindi pa ako nakakapagbasa, may trabaho ako, tirahan, sasakyan. Nung nakakilala ko sa Panginoon, nagbabasa-basa na ako, nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng tirahan, doon na lang ako nakatira sa kotse ko. Sa Japan, naghanap ako ng park. Tapos doon sa madilim, doon ako natutulog. Pag sa kotse, pagising sa umaga, pupunta ako sa mall, doon ako nagpupunas, doon ako nagtutubras, ang tagal kong walang trabaho. Kinwestiyon ko ang Diyos dahil wala naman nag-share sa akin. Nasabi ko, bakit ganun kung kailan ako nakakilala sa iyo?
Nawalan akong trabaho, wala akong tirahan, para akong pulubi rito sa Japan. Nagsabi ko sa miss ko noon, padalan mo ko kahit na 5 lapad, baliktad, nasa Pilipinas siya. Padalan mo ko 5 lapad kasi wala na akong trabaho, wala akong pangkain. Yung peso dyan, pa-convert mo na 5 lapad. Pinadala niya sa akin, nung hindi ko naubos yun, may lumapit sa akin Pilipino, ginagurado ng Panginoon Diyos yun. Nagkaroon ka ng trabaho, libre bahay, libre tubig, libre kuryente, libre pagkain, libre lahat. Doon ko naunawaan na after the testing, there is a blessing. At ang pinangako ko sa Panginoon, sabi ko, pag uwi ko, Panginoon, uwi ko ng Pilipinas, nag-decide agad akong umuwi, kahit walang masyadong ipon. Bakit nagkaroon ako ng desire na maglingkod ako sa Panginoon? Pag uwi ko, sabi ko, mag-aaral ako. Gusto ko mag-share na salita ng Diyos. Umuwi ako 2000 November, tama-tama 2001, may pag-aaral sa JIL, Jesus Lord, JIL IBC, International Bible College, nag-aral agad ako. Kaya ang sabi ko nga noon, na mali pala yung sinasabi ko na kapag lumaya ako sa kulungan, malaya na ako. Mali pala. Ang tunay palang bilangguan ay itong mundo natin. Maraming nakakulong saan? Sa maling paniniwala, maling pananampalataya. Sabi ko, tunay ako naging malaya nung nakilala ko na ang Diyos sa buhay ko. Ang akala ko noon, lumabas akong kulungan, malaya na ako. Labas ako Manila City Jail, malaya na ako. Hindi pala yun ang tunay na kalayaan. Sabi ko nga, halos kalahati ng buhay ko, nakilala ko ang Panginoon. Mga 37 na ako eh. 60 na ako ngayon eh. Sabi ko, marami talaga yung panahon na nasa mundo ako. Kaya ang pinangako ko sa Panginoon, sabi ko, kapag ako nakapag-aral, gusto ko magpagamit sa iyo. Sa kabila ng, pag naisip ko yung kuya ko, ate ko, mother ko, nalulungkot ako. Kasi naging masama ako sa kanila. Pero importante, nakahingi ako ng tawad sa kanila. Ngayon, sabi ko nga, yung natitira kong buhay, binibigay ko sa Panginoon. Masarap na maglingkod. Meron akong, paborito ko kasi si Pablo. Meron akong tricycle dito, pangalan ng motor ko, Pablo. Sabi ko, Pablo, may lakad tayo. Ganon. Ang dinadala kong verse ngayon sa buhay ko, kasi kung meron tayong favorite verse, dapat i-apply natin sa sarili natin. Paborito ko yung Acts 20:24. Sabi rito sa King James, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Sabi naman po sa NIV, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Yan po yung dinadala kong Bible verse sa sarili ko. Bawat isa po sa atin merong assignment na ibinigay ang Diyos. Sabi ko, every believer is a minister. Hindi po tayo pwedeng uupo-upo. Ang sinabi ko, simula nakakilala ko sa Panginoon, binigay ko na yung buong buhay ko. Sinuko ko po yung trabaho ko, sinuko ni Mrs. yung trabaho niya. Sabi ng iba, paano kayo nabubuhay? Hindi na ba kami kakain? Wala ba kaming bayarin? 4 years na po, 5 years na kaming walang trabaho ni Mrs. pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Wala kaming trabaho. Sabi nga ni iba, nakakaingit ka naman. Kami may trabaho, may utang, kayo walang trabaho, walang utang. Iba kapag ka anak ng Diyos. Ibinigay ko na yung buong buhay ko. Lagi kong sinasabi sa mga tao, kasi kapag nagtipreach ako, sabi nila laging madiin. Ganun ako, madiin. Sabi ko, sobrang tapang. Sabi ko kasi nung panahon na kadikit ko si Satan, close kami. Sabi ko, ang tapang ko eh. Wala nga ako sa mumura nga ako, nangahabol ako, ang tapang ko. Ngayon kilala ko na ang Panginoon Diyos, dapat mas matapang ako. Kaya gano'n, kaya pagka nagpipreach ako, laging matapang ako. Iniisip ko, last preaching ko na. Bakit? Hindi ko alam kung nandyan pa ako next week. Lagi kong iniiwan sa mga tao. Kaya pinapahalagan ko yung paglilingkod sa Panginoon. Yung salitang, yesterday is history. Yung nangyari sa buhay ko noon, nangyari na yun. Hindi na maibabalik yun. And today is a blessing. Why? We still have time to serve God. Buhay tayo. We still have time to repent. And tomorrow,
is not a promise. Tomorrow never. At yun ang iniingatan ko, yung salitang tomorrow never knows. Yun palagi ang iniingatan ko. Na kaya kapag ako nagtuturo, kahit first time ko lang makita, sinasabi ko na yung totoo. Bago ako mag-preach, alam na nila yung opening ko. After ko mag-pray, ang sinasabi ko palagi, whether you love me or hate me, I will tell you the truth. Hindi po ako prosperity preacher. Motivational preacher po ako. Kaya yung sinasabi ko, yung paglilingkod ko sa Panginoon, whether you love me or hate me, I will tell you the truth. Dahil yun ang katotohanan. History na lang yung nangyari sa akin, part na lang ng buhay ko at nagpasalamat ako, nakalaya na ako. Tunay nga akong malaya, hindi ako malaya sa kulungan. Bago po magtapos, basahin ko lang sa Tagalog ng Acts 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain, tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Every believer is a minister. Meron po tayong assignment sa Panginoon Diyos. Meron tayong tungkulin na dapat natin gampanan bilang isang mananampalataya. Sabi ko nga po, ang tao, bigyan mo ng Bible, hindi babasahin, ang babasahin yung buhay mo. Tayo po yung walking Bible na makita dapat ng mga tao. Babasahin lang ako saglit, ginawa ko po ito, yung word of wisdom ko bago po ako magtapos. A life that is surrendered to God is a life that cannot be shaken by circumstances. Ulitin ko po. A life that is surrendered to God is a life that cannot be shaken by circumstances. Dito po sa verse na 2024, sabi, may nilagay kasi rito, none of these things move me. Wala dapat makapag-shake sa atin dito sa mundo. Si Paul po, he was facing persecution, imprisonment, and possible death. Yet his focus was not on his safety, but on his assignment. Hindi siya nakafocus si Apostol Pablo sa kanyang safety, maging kamatayan. Nakafocus lang siya sa assignment na ibinigay ng Diyos. Kaya sabi ko nga po, every believer is a minister, meron tayong assignment na ibinigay ng Panginoon Diyos. Isusulit natin yun. He did not live for comfort, he did not live for approval. He lived to finish his course with joy. Kaya habang nagtatrabaho po tayo sa Panginoon, dapat nandun ang kagalakan. Ilagay ko lang po rito, purpose is greater than pressure. Mas mahalaga yung purpose kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon kaysa sa pressure na nararamdaman natin. Ako, grabe po yung pressure na dinaranas ko up to now. When you know your calling, trials cannot distract you. Walang trials na pwede mag-distract sa paglilingkod sa Panginoon. Your life is most valuable when it is given to God. Lalong nagiging mahalaga ang buhay ng tao pag bigyan natin sa Panginoon. Paul did not consider his life dear to himself because he knew it belonged to God. Dapat maanuhan natin. Joy comes from finishing, not quitting. Doon tayo masaya. Yung tatapusin natin yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi nag-quit. True joy is not an easy journey, but incompleted mission. Doon tayo magiging masaya kapag nakumpleto na natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayo matitinag sa problema. If God called you, He will sustain you. Hindi sukatan ng success ang comfort. Sukatan ito ng faithfulness. Ito lang po yung ko, stay focused, stay faithful, finish your race with joy, because in the end, what matters most is now how safe you live, but how faithful you serve. Yan po in the end. Ulitin ko po, because in the end, what matters most is not how safe you live, but how faithful you serve. Maraming salamat po. Minsan pa, pasalamatan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ako'y natagpuan niya. At natagpuan ko rin siya. Ako nga si Pablo, yung motor ko si Pablo, nagkita kami ng Panginoon at ako'y tunay niyang binago. Ako'y tunay ng malaya. Wala na sa Sputnik, wala na sa kadiliman, nakilala ko na ang Diyos. Kaya buong buhay ko na lang na naiiwan. Sabi ko, kasi 60 na ako, mahigit sa kalahati ng buhay ko, kasama ko si Tanin. Salamat sa Panginoon at ako'y ginagamit niya. Kahit po'y napakarumit, makasalanan, na pinatawad. Pasalamat at ayaw nga share yung buhay ko, naiyak ako eh. Sabi nga ng mga kasama mo, Pastor, hindi bagay sa iyo, dami-dami mong tato.
Puro tattoo kasi ako hanggang binte. Sabi, dami mong tattoo, pag iyakin ka. Pinagtitestimony ako. Naalala ko lang yung kasalbahihan ko. Hindi lang, di bali ko sa ibang tao, hindi ko matanggap. Bakit maging sa pamilya ko, naging salbahe rin ako. Yun ang hindi ko matanggap. Pero importante, tunay na akong malaya. At sabi ko nga, yun natitira kong buhay sa Panginoon. Naglilingkod ako sa Panginoon ng, sabi ko, free. Kahit may love gift, binabalik ko para sa kanila. Hindi ako magutom, walang sakit, okay na sa akin yun. Araw hanggang gabi, kagabi, nag-message si Grace. Alas 10 pasado na ako nakaka-uwi. Araw-araw, makapagbahagi lang ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon, nag-evangelize ako sa kalye. Kumakalye-kalye pa rin kami. Okay sa akin yun. Mas gusto ko nagtatrabaho sa labas. At higit sa lahat, mas gusto ko nagtuturo sa funeral service kaysa sa pulpit. Mas masaya ako. Bakit sa pulpit? Hindi ka pa nagtatanong ng amen, nag-amen na yung kaharap mo. Pero sa funeral service, puro unbeliever ang nandun. Makakuha ka lang ng isa. Libo-libong angkel ang nakakagalakan sa kalangitan. Kaya mas happy ako na nagtuturo sa funeral service. Kaya kapag may funeral service dito, ako lagi ang pinapadala ng church namin. Okay, purihan ng Panginoon. Maraming salamat. Ang dalangin ko, yung buhay ko na magulo, nagbigay inspirasyon sa inyo. Tapusin natin yung trabaho natin. Yun yung magiging next assignment namin siguro. Mag-gospel kami. Praise God. House to house. House to house. Yung challenge na binigay mo, Brother Larry, ay napaka realistic. Totoo, dapat gano'n yung yung Kristiyano. I'm blessed in more than blessed. I'm challenged by your life and your testimony. Salamat sa buhay. To God be the glory. Salamat po, Pastor. Amen. Marami po salamat, Pastor Jimmy. Ano po? At talaga ng mga walang aksidente sa Panginoon na talagang nandito tayong lahat para po mag-encourage sa bawat isa. Maganda po yan, Pastor Jimmy. Sana nandyan ako nakatira. Yan pa naman yung gusto kong gawin eh. Kaso dito sa Amerika, iba kasi yung environment po, walang tao sa labas, no? Lahat mga nasa work. So, sige, salamat po Pastor Jimmy sa word of encouragement. Ayan, tatawagin ko naman po si Pastor Ramel. Ano naman pong inyong maibibigay, Pastor Ramel? Pastor Larry, good morning. Thank you po. Good morning, Pastor. Opo, nagkita rin tayo sa wakas, kahit sa Kaya nga online. eh. Opo. Kaya nga eh. Loobin ni Lord, magkikita din tayo in flesh, no? Magkikita din tayo. Yes. Loobin ni Lord. Mangyayari That's po yan. perfect time. Amen, amen. Opo. Thank you po sa iyong life testimony. So mga kapatid, sa umagang ito, no? Hindi lamang tayo nakapakinig ng isang kwento, kundi nakapakinig tayo, naka-witness tayo ng isang himala. No? Hindi lamang tayo nakapakinig ng naka-witness tayo ng isang himala. Sapagkat ang bawat patotoo ng kaligtasan, ng pagbabago ng buhay, ito po ay patunay na hanggang ngayon ang ating Panginoong Jesucristo ay naghahanap, patuloy na nagtatawag, patuloy na nagbabago ng buhay. Ako'y kanina sa totoo lang, napaluha ako kasi naalala ko yung mga nangyari din sa akin. Especially those doon sa kwento na sinabi na lahat ng pamilya niya, inaaway niya. Sabi ko, no? Grabe, praise God. Salamat Lord. No? Napakasarap makinig ng mga patotoo kasi mararanasan mo muli ang pagkilos ng Diyos. Malulukbak mo yung kapangyarihan ng Diyos na binago niya sa atin. No? Talagang minsan talaga kailangan muna nating dumaan sa kailangan muna nating mawasak, no? Kailangan muna nating mawasak. Pero ito po, ang Panginoon na kumatag po sa ating Pastor Larry, sa ating Brother Larry, sa kanyang kahinaan, ang Panginoon na kumatag po sa kanya, kumausap sa kanya, sa kanyang kalituhan, ang Panginoong Hesus na siyang kumatag po sa kanya nung siya'y wasak na wasak, no? Yan din po ang Panginoon na nandito ngayon sa ating kalagitnaan. Amen. The same Jesus that is present in our center right now, no? Hindi siya limitado sa iisang testimony lang, mga kapatid. Patuloy siyang nagnanais na sumulat ng mga patotoo
patungkol sa pagliligtas. Sapagkat ang kaligtasan hindi po yan past decision, mga kapatid. Ang kaligtasan is about new direction. Ano ko kay Pastor Larry talaga, no? Yung kanyang init sa kahit na ang dami ng kanyang pinagdadaanan, lalo siyang nag-aalam. Kaya yes, I accept the challenge, Pastor Jimmy. Ako din ay na-challenge kay Pastor Larry. Sabi ko, oo nga, about doon sa sinabi ni Pastor Jimmy na ang dami namin nadadaanan, because from where we are to the place of our destination sa Luan, dadaan pa kami ng isa pang bayan bago namin marating ang isang bayan. So, may magta-travel kami ng 30 kilometers para magpunta roon. Yung 30 kilometers na yun, ang dami naming madadaanan. Pero talagang doon kami sa specific lugar na yun. So yun, opo, no? Gawin po natin. Sige po. At salamat, Pastor Larry, sa isang Salamat po. totoo at very sincere, nakaka-bless na isang life testimony. Purihin po ang Panginoon sa buhay mo. Patuloy kanya pong gabayan at pangunahan, ingatan at ang lahat ng iyong pangangailangan po ay kanya pong ipagkaloob sa iyo. Salamat po. Glory to God. Amen. Praise God. Naabangan po namin ang inyong pag-house to house ni Pastor Jimmy. Ano po, excited na po ako diyang makita talaga yan. Tama po. Ano po. Ayan. So, salamat po sa iyong word of encouragement, Pastor Amel. Ngayon, syempre, tatawagin ko ang isa pa nating pastora. Ayan, ang nag-iisa natin.